Hello mga kareal, may gagawin po tayo ngayon. Galing pa sa kabilang barangay. Pag malayo ang pinanggalingan ay hindi dinadala lahat yung mga ibang parts. Pinakang ulo lang ang dinadala para makaiwas sa mga bitbitin. Pagka ganito, madali lang itong bitbitin. Okay, ito po troubleshoot natin at hindi daw ito gumagana. Kaya tingnan natin, gawin natin yung una nating prosesong ginagawa. Tingnan po natin ang resistance ng electric fan na ito kung ito ay normal. Naka times 10 yung ating ohmmeter. Ito. Tingnan natin kung gumagana. I-calibrate natin dahil hindi nakatapat sa zero. Gamitin ng zero adjuster. Yan po ay standard operating procedure natin. Laging sanayin ang sarili sa tamang setting ng tester para hindi tayo nagkakamali ng obserbasyon sa ating i-check na appliances. Ito nakatapat na sa zero. Calibrated na po. Yan. Ulitin. Good na. Bitawan. Ngayon ay checkin natin ang resistance ng electric fan. Ikabit po yung dalawang test probe sa dalawang terminal ng AC plug. Kahit magkabaliktad ay okay lang. Walang polarity ito. Pindutin natin yung switch number 1. Ito. Hindi po nagkaroon ng reaction yung meter pointer. Walang deflection. Okay, sa number 2, hindi nagbago. Infinite pa rin yung meter pointer. Sa number 3, walang reaction. Ibig sabihin, open po ang circuit ng electric fan. Posibleng suspect natin dito agad pagka ganyan, thermal fuse. Or kaya yung mga nasa unahan na parts niya, AC plug, tapos cable, ito yung AC cord niya. Mapapansin naman natin na ito'y parang bago pa. Good yung kanyang mga entrance part. Kaya sa tingin ko ay walang problema dito sa unahan. Malamang na thermal fuse na ang suspect ko dito. Kaya sa mga baguhan dyan, patuloy po ninyo itong panoorin hanggang dulo para magkaroon kayo ng idea sa mga ganitong troubleshooting ng electric fan. Babaklasin po natin ito at papasukin na natin doon sa kanyang motor. Hahanapin natin yung thermal fuse. Habang binabaklas natin ito, shout out po muna sa lahat ng ating mga subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pagtitiwala. Katulad ni Sir Joseph Baluyot, si Dario R, Annex Ong ng Davao City, Dominador Brasa Mantong ng Balasan, Iloilo Province, Arnold Arenas, Bobby Redobla Rejero ng San Ildefonso, Bulacan, Ali Saluan, Edgardo J. Ardato ng Bataan, Joe Films, Ricky Magkaling ng Guagua, Pampanga, Lorenzo Advincula Jr. ng Tansa, Cavite, Gani Pitilla ng Pangasinan, Alex Parone ng Camarines Sur, George Honrehas, at sa lahat po ng mga silent viewers ko dyan, maraming salamat din po sa inyo. Mega shoutout po sa inyo lahat. Ayan, nabaklas na po natin ang cover ng motor at mapapansin po natin na masyadong maraming alikabok nito. Pagpagan lang po gamit ang paintbrush. Tanggalin muna sa neck para madaling linisan. Mas maganda kasi na malinis ang unit bago trabahuhin. Okay, malinis na. Tanggalin natin yung 4 na tornilyo sa bawat kanto. Ayan. Yan po ay may tornilyo, minsan ay matigas, kaya may hirapan tayo. Kaya kung gusto niyo mapanood kung paano magtanggal ng matitigas na tornilyo sa mga electric fan na katulad niyan, ay meron na po akong video ginawa at mapapanood niyo po kung paano magtanggal ng mga tornilyo sa motor ng electric fan at iba-ibang technique po yon. At para mapanood niyo po yon, i-click niyo lang po yung pamagat ng video na ito sa baba at nandun po yung link. Doon po ay makikita ninyo kung paano ang iba't ibang technique sa pagtanggal ng matitigas na tornilyo sa motor ng electric fan. I-click nyo lang po sa baba, nasa description box po ang link. Okay, natanggal na po ang mga tornilyo. Bunutin lang po yung shafting, ayan, para lumabas yung rotor. Inspeksyonin ang shafting at makinis naman, ganyan. Walang gas-gas, kabilaan po yan, walang gas-gas. Sandali lamang mga kareal at meron tayong customer parating, ayan. Ano sir, gupit? Sandali lamang po. Ayan mga kareal, hindi lang po tayo technician. Isa rin po tayong barbero at isa rin po tayong tricycle driver. Itabi po muna natin ito at mamaya na natin itutuloy. Sir, pasok na. Ganyan lamang po ang trabaho natin dito. Pag walang gupit, repair. Tiyagaan lang ito mga kareal. Kahit maliit ang kita, pag pinagsama-sama, lumalaki. Magsikap lang po tayo para labanan ang kahirapan. Gamitin po natin lahat ng ating kakayanan. At yan lamang ang tanging paraan. Tiwala lang sa sarili mga kareal. Natapos na natin gupitan yung isang customer, maisingit lang natin ito. At baka may dumating na naman na bagong customer sa gupit. Hanapin po natin yung fuse dito. Dahil fuse po ang ating suspect. Tanggalin lang po natin yung stator dito. At titingnan natin yung thermal fuse. Kung siya ay talagang
may problema. Lagyan po natin ng basahan dito. Ang basahan po ay talagang madumi. Laging ginagamit, ibig sabihin maraming ginagawa. Minsan makikita natin sa ibang electric pan, wala po silang thermal fuse. Yan po ay karamihan sa mga electric pan na alloy ang windings. Hindi na nila nilalagyan ng thermal fuse mga kariyan. Ang brand po nito ay, black ang pangalan ng electric pan na ito, 16 inches. Ang thermal fuse po ay nakasiris sa common line ng motor. Kaya tingnan natin kung nakakabit nga doon. Yung common line ng motor ay nakakabit din sa isang terminal ng kapasitor. Kaya alin man sa kapasitor na ito ay may thermal fuse sa duktungan. Dandahan lang ang pagtuklap dahil ito po ay masilan. Hindi po ito tanso. Posibleng maputulan po ng hibla. Hanapin natin yung pinakang paan ng kapasitor. Alin man doon sa dalawa. Panoorin nyo lang po ito mga karya, lalong-lalo na sa mga baguhan para makakuha po kayo ng idea sa pag-troubleshoot ng ganitong klaseng electric pan. Hindi po lahat ng electric pan ay may thermal fuse. Yung iba po ay wala. Ito po yung isang terminal ng kapasitor. Mapapansin natin na wala siyang thermal fuse. Pagka nandoon sa kabila, nasa ilalim siya. Ito, ayun, meron. Ito yung isang terminal ng kapasitor. Meron po siyang thermal fuse. Ingatan lang po ang pagbaklas nito dahil ito po ay alloy, malutong. Posible po tayong makaputol ng hibla dito. Kaya dahan-dahan lang. Yan, ito po yung common line ng motor. Hindi na po natin bubuksan doon at nandun po yung fuse sa ilalim. Magiging delikado pagka binyek pa natin doon. Testingin natin para sure na sira nga yung fuse. Ito po yung dalawang terminal ng thermal fuse. Pagka yan po ay hindi nag-deflect, cut off ang thermal fuse. Double check ang tester. Okay, gumagana. Ito, ayan, cut off nga ang thermal fuse. Ayaw gumana mga kariyan. Hindi gumagalaw yung meter pointer. Ayan o. Okay, kumpirmado. Ang gagawin po natin dyan ay ipaparallel lang po natin yung bagong thermal fuse dito. Hindi na natin tatanggalin yung fuse niyan sa loob. Baka maputulan pa ng hibla. Linisan muna. Ayan, ito po yung ipapalit natin na thermal fuse. Checkin natin kung may continuity. Ayan, meron. Nag-deflect ang meter pointer. Ayan. Ayan o. Okay, good po ito. Lagyan lamang po natin ng spaghetti tube. Ito, may nakalagay na. Baliin lang ng ganyan. Yan. At doon po natin ikakabit sa dalawang pinagkakabitan binong dating thermal fuse. Diyan lang po natin yan ipaparallel. Kung paano ang connection ng dating thermal fuse, diyan lang po natin ikabit yung ipapalit natin. Yan. Ganyan lang po ang pagkabit. Kung hindi natatanggalin yung lumang thermal fuse, iparallel lang po ng ganyan. Okay lang po yan. Dahil wala naman pong continuity yung lumang thermal fuse. Ayan, nakakabit po yung bagong thermal fuse. Hihinangin lang po natin yan. Ito. Nakahinang na yung isa. Tapos hinangin din po itong isa. Patagilirin lang para hindi mapatakan yung windings ng tingga. Ayan, okay na yan. Ngayon po ay testerin ulit natin. Tingnan natin kung may continuity na. Okay, meron na mga kariyan. Lumalaw na ang meter pointer. Ayan. I-double check lang po natin dahil nakakabit na yung bagong thermal fuse. Ikabit lang po natin yung dalawang test probe sa dalawang terminal ng AC plug. Katulad ng una nating prosesong ginawa kanina. Tapos pindutin natin yung number 1 ng switch. Napansin nyo, pumalo na yung meter pointer. Gumalaw. I-off. Number 2. Okay, meron. Number 3, meron. Normal na po ang resistance. Ibig sabihin, kumpirmado po na thermal fuse ang sira. Nakakapagtaka, bakit thermal fuse ang naging sira? Ano ang dahilan? Good naman itong shafting at saka bushing, pero bakit lumigi ang thermal fuse? Isang posibleng dahilan po niyan ay yung fluctuation ng kuryente. Ang biglang pagtaas at pagbaba ng kuryente, posibleng maging dahilan po yan para nasisira ang thermal fuse. O ganun lang po yun. Okay, babalutan lang po natin ito at ibabalik sa dating pagkakaayos niya. Tanggalin yung mga terminals na sumobra. Yan. Lagyan ng spaghetti tube. Medyo malaki-laki yung binalik natin na spaghetti tube dyan para pumasok yung thermal fuse na binilagay natin. Ito yung isa. Naging dalawa na po yung thermal fuse niya. Yung isang luma, cut off. Yung bago, good. Yung mga natanggalan ng balot, sikapin na
mabalutan ulit para hindi mag-short circuit. Marami kasi nagtatanong kung kailangan daw na balutan yung dugtungan. Siyempre, kailangan po para hindi siya mag-short circuit. Para hindi sumabog, lagyan ng masking tape para nakabigkis. Yan, ganyan lang po yan. Tapos talian natin ang cable tie. Nakakaabot na po ang balita sa ibang barangay na tayo gumagawa ng electric pan. Kaya ang electric pan na ito ay galing sa kabilang barangay. Dumadayo na sila ng pagpagawa. Huwag manghinayang sa cable tie. Siguraduhin na nakagapos yan para hindi kumalas. Mapapansin niyo mga kariyan, halos lahat ng butas nilagyan ko ng cable tie. Garantisado po at tibay niyan. Tanggalin yung mga excess terminal na yan. Okay na. Ibabalik na po natin ito dito sa dati niyang pwesto. Yan. Bago ibalik yung rotor, nabuksan na rin lang, lagyan na po natin ng langis. Dahil malalagyan ulit ito ng langis, pag nabaklas pa ulit sa susunod, matagal pa yun. Ngayon pa lang, lagyan na. Gagawin din dito sa kabila. Saktong-sakto dahil natuyuan na siya. Basain natin ang langis ngayon. Balik natin yung rotor at shafting bushing. Ibalik lang po yung 4 na tornilyo sa bawat kanto. Tapatan po ang paglagay. Paglagay doon dito ang sunod. Para sabay ang higpit. Tapatan ang paglalagay ng tornilyo. Higpitin lahat. Ayan, okay na yan. Mapapansin po natin na ito po ay mahirap pihitin ng kamay o matigas. Ang technique po dyan, para lumuwag yan at ma-reset yung shafting at bushing, pupukin lang po ng tigtatatlo dito sa bawat kanto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. O, ayan, nakita nyo? Freewheeling. Malambot na. Good na po yan. Saka natin ibalik sa neck niya. Higpitin lang yung lock. Tapos itong capacitor, ibalik na sa dating pwesto. Hindi na po natin tetestingin yung capacitor. Bago pa po ito, malamang na thermal fuse lang ang sira nito. Mararamdaman natin naman sa ikot ng makina kung malakas pa siya. Ibalik din ang swing arm. Okay. I-double check ulit natin gamit ang tester. Ikabit yung dalawang test probe ulit. Bakit pa ulit-ulit tayong ganito ang ginagawa? Para ma-monitor po natin sa bawat galaw natin sa electric pan ay hindi tayo nakaka-disgrasya ng windings. Posible kasi na maputulan yan sa bawat galaw. At least dito pa lang na ma-monitor na natin kung good pa rin siya hanggang ngayon. Pinutin na natin yung number 1. Ayan, good. Hanggang ngayon ay buo pa rin yung motor at hindi tayo nakasira. Number 2. Ayan. I-off. Number 3. Okay, good na. I-off. Pwede na po nating testingin ang electric pan na ito. Saksak natin. Pindutin natin number 1. Ayan, gumana na mga kariyan. Number 2. Okay, good. Number 3, good na siya. Ayan. Ibalik natin sa 0. 1 ulit. Tapos hawakan natin ito. Malakas. Good pa po yung capacitor niyan. I-off natin. Pwede na po natin yan na lagyan ng cover. Okay, ganun lang po mga kariyan. Kung sakaling
ang electric fan nyo ay walang ugong, pagka sinaksak sa outlet, wala rin vibration, posibleng thermal fuse lang po ang sira. At ganun lang po ang aking ginagawang pamamaraan. Okay, paki-like and share naman po ng video na ito at para matuto rin yung iba, paki-subscribe na rin. Ito po ang channel ko. The real life Vic X Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.